Narito ang iyong update mula sa boses ng masa. Mainit na usapin ngayon ang pagbigay umano ni Vice Presidente Sara Duterte ng babala kay Pangulong Coting Jr. ukol sa isang posibilidad ng isang impeachable offense. Ayon sa mga ulat, si VP Sara ay naglabas ng matinding bayag laban sa ilang hakbang ng administrasyon ni Coting na maaaring ituring na paglabag sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng bansa. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, hindi rin nakaligtas si First Lady Lizalda Nasmag sa mga naglalabasang issue. Ayon sa ilang ulat, tila nahulog umano si Ginang Liza sa bitag ng mga ligasyon at inamin ang ilang mga katiwalian na naganap sa kasalukuyang administrasyon. Ang payag na ito ay lalong nagpasiklab sa mga haka-haka ng publiko na may mga alitan sa pagitan ni Pangulong Coting at VP Duterte. Ang sitwasyon ay nagbunsod ng matinding diskusyon ukol sa integridad ng liderato ng bansa at kung paano nito aaksyonan ng mga kontrobersiyang kanilang kinakarap. Nananatiling naghihintay ang sambayan ng Pilipino sa magiging tugon ng Pangulo ukol sa mga ligasyon at kung ano ang mga hakbang na kanilang isasagawa para mapanatili ang tiwala ng taong bayan. Samantala, ipinakita ng mga pangyayaring ito ang isang mas malalim na hamon sa ugnayan ng dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Tutukan ng boses ng masa para sa mga pinakabagong balita at reaksyon ng taong bayan tungkol sa isyong ito. Tayo dyan. Yan sila, no? Hanggang ngayon, di pa rin maka-get over. Ano-ano mga pinagsasabiho nila, no? Ayan. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas, Dayunyor! Masipa na ba? Evelyn Bautista, maraming salamat po sa inyong pakulay. Ito nga ho kayo mga kabisdak ang pag-uusapan natin. Kasi ayon sa kay Attorney Turyon, meron umanong impeachment offense itong si Dayunyor dahil sa ginawa ng gobyernong ito sa Kingdom of Jesus Christ. Ayan. Hello, Hansa, maraming salamat sa pag-upgrade ng inyong membership. Ang malaking problema nga ho dyan, mga kabisda, paano ba ma-impeach itong si Dayunyor na yung Kongreso nabili lahat yung mga kaluluwa? Lahat ng kaluluwa ng mga kongresista except kay Kung Pulong, yung iba, bilang lang sa daliri lahat nabili na yung kaluluwa, bininta na sa mga demonyo. Kaya medyo mahirap kung impeachment talaga. Pero anyway, pag-usapan natin para malaman ng sambayan ng Pilipino kung anong ginawang pagkakamali ng gobyernong ito sa Kingdom of Jesus Christ. No? Angel Time Traveler, magandang gabi ho sa inyo. Tingnan mo, simpleng salita lang binitawan ni Vice President Inday Sara, pinapalaki nila. No? Halos lahat, ulitin ko, halos lahat ng mga kongresista tinutuligsa ngayon si Vice President Inday Sara dahil lang sa salitang designated survivor na binitawan ni Inday Sara. Kinulayan nila. At hanggang ngayon, nagsiiyakan pa ang mga animal. At ito, yung isa dyan, Diyos ko, ang laki ng utang na loob ng kongresistang ito, no? Taga Pampanga ba ito? Taga Pampanga ba ito? Si Kung Dong Gonzales. Tinawag po, sinabihan si Vice President Inday Sara na nasobrahan daw sa panunood ng Netflix. Ikaw, kung nanood ka rin, kasi bakit alam mo, nasa Netflix itong designated survivor. Alam mo, itong mga kongresista ni Tambaloslos, napaghalataan na talaga sila. Ako'y naglibog ako, guys, naguguluhan ako. Patusok nga, guys, patusok, papindot. Tila po sa Ravina. Naguguluhan ako sa kanilang mga kasarian. Mandakin mo, babae si Vice President Inday Sara Duterte, binabantayan yung mga statement ni Inday Sara. Ngayon itong mga kongresista,
Bira ng bira, mga bayot talaga ang mga animal. Promise. Ganyan yung babading-bading ba? No? Pasintabi sa mga kaibigan kong bayot, oh, marami naman akong kaibigang bayot eh. No? Meron nga rin akong pamangkin na bayot. Pero grabe ang tindi ng mga to. Mga bayot! Diyos ko, animal. Yung pit, no? Alam mo yung pit niya? Parang puwet ng manok, no? Parang pit ng manok. Binabantayan si Inday, eh. Wala ko sana problema kung kung Pulong bumira or si Tatay Digong, no? Mayor Basti, lalaki sa lalaki. Ito si Inday Sara, hindi naman sila inaano. Hindi naman sila tinitiran Inday. Putangin, kasimple lang ho ang sinabi ni Inday, designated survivor. Tapos yung putak ng putak ang mga ulol. At yari kayo ngayon, tropang tambaluslos. Tropang tambangag. Alam nyo ho, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kabisdak. Kasi, yung gobyerno ngayon, wala. Naiba talaga yung landas ng gobyerno na ngayon under Marcos admin. Again, walang masama sa yung ayuda-ayuda. Pero huwag magpahalata na pangpaipal-kupal lang. Pangtakip lang sa issue na hirap ang bayan, mahal ang bigas. Kasi kung sinasabi mo kasing ayuda, alam niyo ho ganito. Ang ayuda po ay para po yan sa lugar na nasalanta. May bagyo, baha, nalindol. Doon po yung ayuda. Pero pag nagbigay ka ng ayuda, wala man lang, ang tawag dyan, wala man lang nasalanta, wala man lang dilubyo, kaduda-duda yan. Meron kayong gustong ipalabas. Kasi magulat ka mga kabisdak eh. Kakabanggit ko lang kanina, kagabi, no? Itong mga biktima ng bulkan ng Canlaon, ni minsan wala tayong nabalitaan na itong si Da Junior namigay ng ayuda mismo sa Canlaon. May narinig ba kayo? Wala. Kasi nga, ang puso nila talaga, hindi sila tumutulong sa mga nasalanta. Tumutulong sila sa maling tao. Na ang dapat sana ang tutulungan yung mga dilubyo, yung mga napiktuhan ng dilubyo, mga sakuna, kagaya itong sa Canlaon. Yari kayo ngayon. Ito yung tunay na may malasakit. Dahil si Vice President Inday Sara Duterte pumunta, naghatid ng tulong yung opisina niya sa Canlaon. Na yung gobyerno ni Da Junior, wala pa as in. Naikot na yata buong Pilipinas, pero itong Canlaon na naputukan, wala, as in, walang balita. At si Pastor Quiboloy, kagabi sabi natin, nasa China. Baliktarin natin kasi nauna tayong nagkomento kagabi, no? Pero binalita man sa mainstream media na si Pastor Quiboloy nasa China. Ngayon, guluhin natin yung mga utak nila. Baliktarin naman natin. Counterpart. Si Pastor Quiboloy wala sa China. Nanimal, sakit na naman mga ulo nila. Wala ho sa China si Pastor Quiboloy. Kapag nasa China si Pastor Quiboloy, makakbang maisog rally kami doon. Hello, Jesus Valdipina, patoplok. Ay, umpisahan agad natin mga kabisdak itong bisdakan. Oh, ito. Pakinggan po natin si Atty. Torion. Dapat bisdak si Inday Sara magsalita uli. Bukas magsalita yan. Balita ko si Bato ayaw din sa ano eh. Ayaw din sa ang tawag dyan, suna ni Da Junior. May rayuma daw eh. Okay. Pakinggan po ba natin? Ano ba yung sabi ni Atty. Torion na impeachment offense? Ako, duda kasi ako talaga, hindi ma-impeach eh. Wala eh. Mga espiritu nila, binili na ni Satanas. Pakinggan po natin si Atty. Torion. Oh. And is therefore a clear violation of Section 7D
of Republic Act 6713. Tapos ni-research namin sa jurisprudence, connected pala ito sa RA 3019, no? Section 3C, no? Yung magkuha ka ng pondo from private sources, and the purpose of prohibiting this is really because of public trust, no? It is very dangerous on the part of public officers to not name your sources of funds. Kasi dito, baka foreign sources po ito. O baka galing sa Amerika ito, o galing ba sa ibang sources, sa left ba ito? O galing ba ito sa mga tao na may kailangan kay Secretary Abalos para ma-elect siya pagka senador, siguro. We have the right to question that because the entire purpose of Republic Act 6713 is really to promote the saying that public office is a public trust. Which leads me to another point. Of course, wala naman tayong congressman siguro na matapang dito. Stop muna doon, no? Alam, may punto ka dito, Attorney Torion, kasi baka kasi yung pira ay galing talaga sa puting itlog or galing sa mga komunista. Kasi ang mga galit naman kasi kay Pastor, mga puting itlog lang at saka yung mga komunista. Bakit ayaw nga kasi mabanggit-banggit ni Abalos yung pangalan ng isang tao? Kanino yan? Ano bang meron? Kasi may karapatan tayo paglabag ho yun eh. Hindi ka pwedeng tatanggap kasi ng pira galing sa pribadong tao. Kung tatanggap ka, ano bang purpose yan? Ngayon, sabi ito dagdag to kay Atty. Torion. Hindi daw niya alam kung merong matatapang pa na kongresista. Meron si Kung Pulong, no? Ilan na lang, mabilang nga lang siguro, mga 2-3 na lang siguro, no? May agbols. Kasi meron ho siyang nakikitang paglabag ng Marcos admin na posible masampahan ito ng impeachment complaint. Kaso nga lang ho, parang useless din eh. Kung merong makikita kang impeachment offense ni Da Junior, pag magsampa ka sa Kongreso ng impeachment, magiging useless. Dahil lahat ng kongresista, nabili na ho ni Kukak, nabili na po ni Tambaluslos. O ito, pakinggan po natin, Atty. Torion. Ito, pero baka it may be a ground for an impeachment. Why? Because this may constitute betrayal of public trust. Why? While it may be true that in certain cases, the Supreme Court said that this is a catch-all provision, but if we can prove that there is really clear bad faith on the part of the President, such as June 10, 2024 incident, and the fact that the warrants of arrest were already served 5 times, and the sheer force, volume of force that was exhibited really was a clear violation of Rule 113, Section 2, would be perhaps a ground for a possible impeachment case. Pero of course, this may not succeed now, but it may succeed later. Why is there... Okay, no? Hindi talaga magtatagumpay. Kunyari, ngayon, mag-file ka ng impeachment. Kunyari, si Kung Pulong, no, mag-sponsor ng ganun. Kasi nakita ng paglabag talaga yung nangyayari. Tapos, i-file sa Kongreso. Hindi talaga magiging successful. Pero siguro, darating ang panahon. Pero sa akin, guys, hindi na kailangan yan eh. Impeachment. Hatakin na lang yung kaliwang paa. Bad faith? Why? Because according to Section 40 of Executive Order 292, the oath of office, sabi nga ni Attorney Topacio, he is sworn to uphold the law and all legal orders and laws of our republic. And what does our law state? Section 13, we filed a motion for reconsideration under DOJ Circular 70, and we merely follow the law, and under the rule, the Constitution, in fact, Article 8, Section 15 mandates that lower courts, ergo by analogy, likewise the DOJ, is mandated to resolve the same within 3 months maximum. When did we file our motion for reconsideration? That's March 3 of 2024. March, April, Instead of May, acting June, on our July. motion for reconsideration,
They resolved it very late in violation of the accused right to speedy disposition of cases. And then, sabi doon sa penultimate portion ng resolution, the City of Davao Prosecution's Office is directed to file an information in the Regional Trial Court of RTC. Ilang ulit ko na sinasabi dito, wala naman yan sa rules of procedure na yung City of Davao ang magpa-file ng kaso dun sa Pasig. Ang preliminary investigation is supposedly done in the place where the crime is committed. Correct. Pero let's leave that. Information lang. Pagdating doon sa RTC Pasig, informations na non-bailable pa. At saka sa penultimate portion, nasali na ang anti-money laundering. Pursuant to Administrative Act daw 21-03-13-SC, which allows the court, through a proper motion, to issue an asset preservation order. So saan po ang law dito? Instead of acting on our motion for reconsideration, they used excessive force in enforcing the warrant of arrest. Why is it important for us that the motion for reconsideration should be ruled? So that our client can go up. And the Court of Appeals or even the Supreme Court can review the records whether or not there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. And if Pastor Apollo Sikibuloy can really prove that there is grave abuse of discretion because there is no crime in the first place, then it can be set free. So that is the issue that we are fighting for until this day. And I do hope and pray that the President should, instead of being angry why we are asserting the rights of our client, they should try also to look at the other side, because in the first place, we trusted you, Mr. President. We trusted you. Pastor Apollo Sikibuloy trusted you. We elected you into office, and you're supposed to perform your role as the foremost executive official of the land, and you should have implemented the laws that I have just cited. Alam nyo mga kabisdak, wala talagang panama pala itong sinasampa kay Pastor Kibuloy na kaso. Hindi lang inaksyonan. Muntakin mo na ang preliminary investigation dapat sa Davao. Ang ginawa, tinulak papuntang Pasig City. Pagdating doon, nagkaroon ng probable cause, non-bailable, tapos nag-issue sila ng warrant of arrest. Nag-motion naman tong si Torion, pag-motion hanggang ngayon hindi pa rin dinidig. March, April, May, June, July, 4 months na. Baka lapsis na naman ito. Impeachment. Kaya ba i-impeach? Wala, ano na lang tayo dito, prangkahan na lang ho tayo dito, guys. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Impeachment. Malabo ho. Kasi itong mga kongresista, pira-pira yan sila. Wala yan. Wala silang pakialam dyan sa sasabihin prinsipyo. Wala na ho. Mga politiko ngayon, mga kongresista, wala nang prinsipyo ang mga yan. Pira na ho ang kanilang nasa utak ngayon. Kaya kung impeachment ang pag-uusapan, aminado talaga kami. Ito, mga bangag supporters, baka sabihin ninyo, kapal mo naman ng mga bisdak, ma-impeach si Da Junior. Hindi nga ma-impeach. Hindi ma-impeach talaga. Aminado naman kami, pero napag-usapan namin yung sinasabi ni Atty. Torion na may paglabag. Itong si Da Junior. So, nangyayari sa QOGC. Kung matino pa sana itong mga ibang kongresista, mag-file talaga sila ng impeachment complaint. So, ang problema, paano mo ma-impeach itong si Da Junior? Lahat nga nabili. Nabili ni Pinsan. Nabili ni Kukak ang mga kongresista. Sabi ni Ma'am Evelyn Bautista, pera at pwesto na ang habol, wala nang konsensya. Wala na. Hello po, Jim Maris. Wala nang sinasabi na, iboto ninyo ako na para sa bayan, para sa pangangampanya, eleksyon next year. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng kongresista na iboto ninyo ako para dahil ito ang gusto ko sa bayan. Wala ho na ngayon yan. Kalukuhan ho under Marcos admin.
na iba na po yung takbo ng politika sa ating bayan, sa ating bansa. Kawawa lang ho talaga. Pero kung hindi ma-impeach, sipain na lang. Hello po, Ma'am Erlinda Flores. Nagawa naman sa tatay niya. Nagawa naman kay Irap. May EDSA 1. People Power. May EDSA 2. Mag-EDSA 3 tayo. Pwede naman, Nasa batas naman, yan. Sabi ni Atty. Harry Roque. Wala namang paglabag sa batas. Kung ayaw na ng tao sa inyo, wala kayong magawa. Kung hindi na kayo paabutin ng SUNA, magurumentado ng taong bayan dahil sa kagaguhan ninyo, may magawa kayo? Ang sagot, wala. Sa ayaw ninyo sa gusto, pag ang taong bayan mapupuno na dahil sobra-sobra na, labis-labis ng inyong kapangyarihan, abuse of power na, hello, Butang Ira Vlog, magre-reklamo talaga. Ako nga, sabi ko nga, umpisahan na natin para matapos na to. Nasaan ba talaga si Pastor? Ito, sabi ko kagabi, nasa China, di ba? Yung datos natin, siyempre sa mainstream media din, may source tayo. Pero ito ngayon, tinitwist ko naman. Kasi binalita na talaga nila na si Pastor Kibuloy daw nasa China. Yun. Nasa China daw ho. Okay, pakinggan po natin ang balitang ito. Medyo marami tayong mapupulot dito sa balitang ito, guys, ha. Marami tayong mapupulot dito. Kaya patoplok, pakinggan nyo po, mga kabisdak. May mga kumakalat umanong balita na nasa China na raw ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang Philippine National Police, tiwalang nandito pa rin sa bansa ang wanted na pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Palaisipan pa rin hanggang ngayon kung nasaan na nga ba ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang panayam, Buisit na pati media, nabubo na rin, Bakit ba kasi ayaw nilang tantanan yung salitang pugante? Hello, May Joy at Virginia Malonzo Disnats Crisali. Bakit hindi sila makamove on? Yan, pauso mo bunying yan. Tingnan mo nangyayari sa'yo bunying, Grabe itong mga media, pugante rin talaga ang tawag nila. Mantakin mo yung motion for reconsideration nga, hindi pa nga masolusyonan nila, hindi pa ma-aksyonan, pugante agad. Saan ba sila kumuha? Nagpakabubo na rin sila ngayon. Nagpakabubo na rin. Sige, mga bubo na rin sila ngayon, mga media. Sige nga. Sinabi ng isa sa mga abogado ng pastor na posible umanong nasa China na si Kibuloy. Tingnan mo Resultan, maraming salamat po sa pakulay. Si Atty. Torion, legit ba to Atty. Torion? Sabi mo daw Atty. Torion, posible umano nasa China na si Pastor Kibuloy. Magpa-interview kang muli Atty. Torion, sabihin mo nasa Russia. Para maguluhan talaga si Bangag dito at si Kukak, Kibuloy at saka Hontivirus. Labit ko dyan. Ano ba? Kasi nasan ba talaga? Tapos labas ba? Labas. Nasa China nga. Okay tuloy, Pero hindi niya umano ito makumpirma. Kumpiyansa naman ang PNP na hindi pa nakakalabas ng Pilipinas ang wanted na pastor. Naniniwala po tayo na there are indication at na nandito pa naman po yung mga hinahanap natin. There is also a possibility na dumaan po siya sa backdoor, pero lahat po yan, i-verify pa po natin. Nahaharap si Kibuloy sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung nasaan nagtatago ang pastor pero hindi niya raw ito sasabihin. Nilinaw naman ng dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo na nagbibiro lang ang dating Pangulo. Pero panawagan ng PNP, huwag gawing biro ang kaso ni Kibuloy. With due respect po sa ating mga Pangulo, probably all of us knows po yung ating personality po ng Pangulo, pero yung mga ganito po na seryosong mga bagay po ay sana po ay hindi po natin ginagawang biro. Sino ka ba? Mas magaling ka pa kay Tatay Digong? Jesus, Ginoo. Ito walang mga utang na loob, no? Hindi ka ba nasanay kay Tatay Digong? Rodrigo Roa Duterte, nagdubli ng sahod nyo. Tsaka abogado yon.
prosecutor. Kala mo naman, ang sama-sama na ni Tatay Digong, hindi. Grabe, ang tindi ng ang tindi ng katangahan ngayon ng mga spokesperson, ng mga PNP. Wala. Basura lahat sila ngayon. Wala nang mga kwenta. Yung opisyal ng gobyerno, Diyos ko. Dahan-dahan naman kayo. Respeto naman. Makasita kayo kay Tatay Digong, akala mo naman, yung sinabi ni Tatay Digong ay yun na talaga. Di ba kayo nasanay? Sinabi mo na ho eh. Huwag magbibiro. Bakit? Bawal ba magbiro sa isang demokrasyang bansa? Seryoso talaga kay Pastor Kibuloy? Meron bang napatay? Si Pastor Kibuloy, may napaslang ba? Kayo, PNP-SAP, meron kayong napaslang na katutubong blaan 2. Sino ngayon yung dapat managot? Kayo. Hindi biro yung pinunta ninyo, nilusob ninyo yung KOJC. May napaslang 2, meron pang nasiraan ng ulo, 2 rin. May mga natruma, may ginawa kayo. Kung seryoso ho kayo, sino ba yung tinutulungan kasi ninyo? Sino ba yung nagrereklamo? Iisa. Samantala, 8 milyon miyembro ng KOJC, panipaniwala kayo. Bakit ayaw ninyong aminin na yung ginagawa ninyo kay Pastor Kibuloy, merong nasa likod nito? Na kahit mali-mali na yung pinanggagawa, sige pa rin kayo ng sige. Takiin mo, March pa, hanggang ngayon, walang action sa motion for reconsideration kasi walang panama talaga. Saan sila kukuha ng ebidensya? Para magkaroon ng probable cause si Pastor Kibuloy nang nirereklamo kay Pastor, sige nga. Wala eh. Walang makuhang ebidensya. Hindi nga umubra ang Amerika eh. Yung reklamo dito, kay Pastor, pari-pariyo lang din sa Amerika. Sa puting itlog, di man umubra. Kayo pa. Diyos ko, masyado ho kayong Huwag po nating kalimutan na yung kabilang parte po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly, di umano, ay minolestya at naging subject for trafficking. Allegedly, di umano, ibig sabihin, hindi talaga totoo yan, ma'am. Galing na sa bibig mo eh. No? Merong kabilang party daw na allegedly, di umano. Diyos ko, paki-evaluate mo nga yung sinasabi mong kabilang parte kung anong ginawa ng KOJC dyan. Pinakain po yan ng sobra-sobra. Binihisan po ang mga yan. Buhay pa naman ang mga magulang ng mga yan. Nasa KOJC pa nga eh. Oh? Hello po, Ma'am Lovelyn Sibukawa. Magandang gabi ho sa inyo. Kung totoo yung mga paratang ninyo, di ho sana iyong mga pamilya ng mga nagrereklamo nga ho, ay dapat ho sana magalit kay Pastor. Magalit sa KOJC. Wala nga ho eh. Nasa compound pa rin. Malayang malaya. Busog na busog. Masaya sila. Nagdadasal sila. Ni minsan, hindi po yan pinipintasan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, pati mga kamag-anak ni Pastor Kibuloy. Kasi, yung mga kamag-anak lang naman nila, yung merong problema sa KOJC na hindi naman totoo yung mga paratang kay Pastor. Simple lang ang ko dyan eh. Kung totoo po yung mga paratang ng mga iyon, mga bayan, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!